Kakaibang balita ang isang ito mga ka-good news dahil sa isang lalaki ay naninirahan sa isang Japanese World War II tunnel at hindi niya alam na mayroong treasure dito at matagal na siyang naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Kaya magandang panuorin natin ito kasi ito'y related sa mga treasure hunters. Narito ang ulat. Mahigit isang dekada nang naninirahan sa kuweba ang isang lalaki sa Batangas City na doon na rin nakabuo ng pamilya. Ang naturang kuweba sa lungsod nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan sa panahon ng World War II ayon sa isang history professor. Ang World War II tunnel, karamihan talaga niyan hindi natin may pagkaila na mayroong mga itinagong kayamanan ang mga Hapon. Hindi lang Yamashita treasures kundi treasure ng mga sundalo na tawag na individual soldiers treasures. Merong tinatawag na small stash or maliliit lamang na isang supot na ibinaon ng mababaw at meron ding ibinaon katulad sa Fort McKinley sa Makati na merong isang Emperor Treasure burial site sa loob mismo ng Fort McKinley Tunnel. At kagaya nito dahil ito ay World War II tunnel at hindi kasi ito napasok ng mga treasure hunter kasi nariyan na, naninirahan na ang mamang ito. Kaya siguro isang araw ay meron siyang mahalungkat dyan or mahukay na isang nakabaong treasures. Kaya nga hindi niya alam na napakaganda ng kanyang lugar kasi nga siya na mismo yung tagabantay diyan ng treasures. Wala nang papasok kasi nariyan na siya. Ang tanging gawin lamang ay magmasid-masid sa paligid ng mga signs, mga symbol for treasures at subukan din na magukay-ukay kunti. Balikan natin ang ulat sa Regional TV. Sa gitna ng mga makabagong istruktura at gusali, may isang bahay sa Batangas City na namumukod-tangi. Pangkaraniwan lang kung titingnan. Pero ang bahay na ito ng pamilya Evangelista, isa pa lang, kuweba. Taong 2012 nang manirahan dito si Mang Rufino nang bumukod siya sa mga anak. Hanggang dito na niya nakasama ang bagong pamilya. Doon kasi ako dati nakatira. Ito man igarahe namin. Okay. Ng tricycle. Okay. Ngayon ang mga anak ko sa una doon nakatira sa taas, sa kwarto. Bahay ng aking ama. Ginawa ko, ay may kinakasama nga ako. Oo. Ay ako may nagtitinda-tinda. Inunti-unti niyang magkaroon ng gamit pero kapansin-pansin ang napakaliit at mainit na sitwasyon sa loob ng kuweba. Hindi makapagtrabaho si Mang Rufino dahil sa iniindang kondisyon sa paa. Housekeeping staff naman sa isang eskwelahan ang may bahay niya. Ganito talaga kasikip ang tunnel ng Hapon. Yung hindi makatayo ang tao na mayroong height na 5'7". Ang tanging makatayo lamang dyan ay ang mga height na 5'2". Kasi ang mga Hapon noon ay maliliit, tsaka mga Koreano. Kaya ganito ang standard ng kanilang tunnel. Ayan. At malalaman mo na Japanese Treasure Tunnel or World War II War Tunnel ng Hapon, ganyan ang pagkagawa. Pagmasdan nyo ang kanyang dingding sa kisame, may pagkakwadrado ang paggawa ng tunnel. Kaya sa mga yan, ang paghanap diyan ay nasa dulo. Kung kayo'y mag-treasure hunt diyan, kung mapanood ito nitong mama, hanapin mo ang dead end, ang kanto. Sa bawat kanto, pwedeng mag-test dig kung mayroong kanto at sa dead end nito, sa flooring. At kung mayroong mang nagsanga na letter Y, sa parte ng tunnel diyan, sa letter Y din, sa elbow, maghukay. Bandang kaliwa. Kapag mga kanto or crossing sa tunnel, palaging bandang kaliwa ang hukay. Kasi yan ang palaging pinagpaunahan ng Hapon, ang kaliwa. Kung tayo'y keep right, sa daanan sila ay keep left. Kaliwa ang kanilang direksyon kapag mga daanan. Kaya mostly, sa kaliwa ay binaon kapag ganyan.
sa mga World War II tunnel na ng mga nagsangasangang network of tunnel sa Batangas pala ito eh. At hindi pa gaanong narinig natin ng mga nag-treasure hunt sa Batangas. Kaya yan no, mga Batanggenyo, kaibiganin nyo itong si Mamang, anong magtawag natin dyan, at isorbe nyo ang tunnel kasi wala nang nakapasok dyan kasi nandyan na nga siya yung buhay na taga-bantay dyan. Hindi, wala man ko kung may iuupa eh. Hindi, hanggang sa nagkaroon nga ako ng anak, dito inaayos ko rin. Nilagyan ko ng kaunting manipis na saminto, saka ako pininturahan. Walang makapagsabi sa eksaktong haba ng kuweba pero tumatagos daw ito sa bahagi ng Ilog Kalumpang. Sa punto de vista ng kasaysayan, may malaki raw papel na ginampanan ng kuwebang ito sa lungsod ayon sa isang history professor bilang tanggulan ng mga Hapon. Oo, wala pa talaga nung mga lansangan. Kumbaga ito yung pinaka ginagamit na daan mula sa Kalumpang River papunta ngayon dito sa loob ng lungsod. Hindi lang ginagamit niya na daan. Pwede namang dumaan sa ibabaw, di ba? Ang paggawa ng tunnel ay hindi basta-basta. It needs too much forced labor. Kaya nga, ginagawa yan dahil meron silang sikretong ginagawa sa loob. Hindi lang yan basta dinadaanan. Kung daanan lang ang ating pag-usapan ay pwede namang dumaan sa ibabaw ng lupa at madali lang dumaan sa ibabaw. Ngayon, ang purpose niyan ay dahil magtatago sila at merong safety. Ang kanilang general, ang kanilang opisyal ay doon yan magtatago sa pinaka-chamber niyan ng tunnel na yan. Merong headquarters yan sa loob. Nakatago. At hindi lang yan. Yung mga nakuha nila, example sa Pilipinas lang, marami na silang naransak dito ng mga kabahayan ng mayaman at saka mga bangko. Kaya diyan pa lamang ay meron na silang nakukuha. Dito pa lamang sa Pilipinas, meron na silang naiipon na mga nakaw na yaman. Hindi pa kasama yung buong Asia. Kung saan sila dumaan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Manchuria, China, Korea, diyan, sa lahat ng pinagdaanan nila, ay meron talaga silang mga nakuha or ninakaw, looted Japanese treasures. Kaya ito, meron talagang nakatago diyan, sigurado. Dahil sa nasa Batangas yan, hindi pa ganong explored war tunnel. Balikan natin ng balita. Ayon sa Batangas City Engineer's Office, hindi akmang gawing tirahan ng lugar. Dapat believable siya. Ibig sabihin, may bintana, may pintuan, may supplies po ng facilities tulad ng tubig, may malinis na tubig, hindi lang basta tubig, malinis na tubig, may kuryente po. Hindi natin sigurado ang klase ng bato o ng lupa na pumapaloob doon sa area na yon. Inabisuhan na raw ng opisina ang CDRRMO at CSWDO para pangunahan ang isasagawa nilang joint inspection sa lugar. Yun po ang hamon ko, tayo mag-joint inspection. Yun naman ang unang tinitingnan natin, safety, yung well-being ng isang pamilya. Gusto na raw umalis ni Mang Rufino sa lugar. Ayaw niyang makitang lumalaki ang anak sa masikip na yungib. Nananawagan siya sa kinaukulan ng relokasyon para mabigyan ng disenteng bahay ang pamilya. Ay, dahil may pamilya ako, gusto ko yung aking anak. May atis ko rito. Okay, magandang balak ito ng local government diyan kung siya ay bigyan ng bagong tirahan na disente. Pero bago aalis sana ay isurvey nila ang lugar. Baka naman iba nang mag-treasure hunt yan. Pag alis niya ay papasukin na yan ng mga treasure hunters. At hindi lang treasure hunters, marami pang pupunta diyan. At of course, pwedeng gawing ng gobyerno diyan ng tourist spot. Pero sino ba naman ang nakadiscover niyan? Di ba itong mama na ito ang nakadiscover? So, pwedeng bigyan ito siya ng reward. At pwedeng gawing pangalan niya ang pangalan ng tunnel na yan. Kasi siya nga yung nakatira diyan na ang tagal-tagal na, 20 years na. Kaya kudos to this Rufino Evangelista na nakatira napakatagal na panahon sa kuwebang yan. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na God bless Philippines.